Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo nalungkot lang ako dito nga po sa pahayag ni Senator Robin Hood Padilla tungkol nga po sa mga kabataang nakakaranas ng anxiety, nakakaranas ng depression. Kasi, alam nyo, kung ako ikukwento ko sa inyo mga minamahal, magkaiba naman talaga yung panahon noon sa ngayon. Kung dati nga, for example, may mga parents na binubugbog yung kanilang anak. Ngayon, yung anak na yon kapag nagkaanak, syempre, yung cycle ba na, ay, naranasan ko yan sa parents ko na pinapalo ko, binubugbog ako. Ngayon, pag nagkaanak ako, ayoko iparamdam yung same na trauma. Kasi yung mga kabataan naman talaga noon, to be honest mga minamahal, wala silang boses para ihayag yung kanilang feelings, ihayag yung kanilang nararamdaman. Not unlike sa panahon ngayon, nagiging vocal na po yung mga kabataan. At hindi di porket hindi mo naranasan, abay, entitled ka na para sabihin ng mga weak ang mga kabataan. Tandaan ninyo mga minamahal, ang depression ay hindi po yan kahinaan. At yung anxiety, hindi po yan reason para tawagin na maarte, di ba? Ang isang bata. So, kaya nga tayo merong mental health awareness para i-save ang mga taong walang masaklolohan, walang mapagbuntungan ng kanilang problema, 'di ba? Ang masakit kasi dito, Senator, itong si Senator Robin Hood Padilla. Actually, mga minamahal, I've been vocal, 'di ba, for almost 8 months since nung nagkaroon ako ng depression. As in, like, kung ipapakita ko pa nga sa inyo mga minamahal, ito, pakita ko sa inyo yung mga reseta ko before. Ako vocal ako kasi, kita nyo naman, Alicia Lipata. Ipakita nga natin, sobrang linaw, Alicia Lipata. Yan, alam nyo naman, So, nakalagay dito, mga minamahal, yan, mental health clinic. Yan. Kasi aware ako kung ano po ang karamdaman, kung ano po yung nafe-feel, kung ano po yung ibig sabihin ng depression. And up to this moment, yan umiinom ako ng escitalopram. Pasensyahan nyo na maano yung makeup ko, kaya yan, medyo ano siya. May laman pa yan, pakita ko sa inyo mga minamahal. Escitalopram, yan po yung gamot ko. Because meron nga po talaga akong, yan, nakakaramdam po ako ng depression. Hindi lang po yan yung gamot ko. Quetiapine. Hindi ko alam kung anong pagbasa dito eh. Quetiapine or quetiapine. Basta ito, yan, pakita ko sa inyo. Yan. Vocal nga po ako and meron pang isa which is yung Revotril. Yeah. Diba? So, sabi ko nga sa inyo mga minamahal, I'm dealing with depression. So, nung nakita ko tong sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, nabalik yung ines, nabalik yung yung gigil ko. 'Di ba? Kasi tawag dito, wala ko sa posisyon namin para sabihin yung mga ganyang klaseng bagay. 'Di ba? Siguro sana kung walang ganitong tao na mga politician, mga minamahal, I think hindi nakaka-depress yung society natin. Yung mga katulad niya. 'Di ba? So, may mga gusto lang akong sabihin sa inyo mga minamahal, 'di ba? Na sana man lang before na magbitaw ng mga unaware na mga statement, dapat sana iisipan. 'Di ba? Kasi tingnan niyo may iba't ibang klaseng depression. Kunyari, depressed ka dahil binuli ka, depressed ka dahil sa financial, depressed ka dahil sa pag-ibig, depressed ka dahil takot ka makatulog, depressed ka dahil may gumugulo sa utak mo, depressed ka dahil sa future mo. So, madaming kinds of depression. At hindi mo alam kung ano yung mga pumapasok, 'di ba, sa isip ng bawat tao. At hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila. 'Di ba? So, before ka sana magbitiw, katulad nito, sasabihin niya na ang mga ang mga bata ngayon, sad to say, pero pasensya na, you are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin.
Wow, hindi iyakin. Nung panahon namin, hindi uso ang salitang depression. Di ko nga alam yun eh. Kailan ka pa ba nagkaroon ng alam? Senator Robin Hood Padilla, hanggang ngayon wala ka pa ding alam mo. Hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng depression. 'Di ba? Nanggigigil ako sa'yo. Kailan ka pa ba nagkaroon ng awareness? Kailan ka pa ba nagkaroon ng alam? 'Di ba? Tingnan mo, ultimatum depression, hindi mo alam. Sana hindi maranasan yan ng anak mo. 'Di ba? Kung ano yung depression ngayon, batang maliit sasabihin, I'm depressed. 'Di ba? Grabe, no, mga minamahal. Talagang utak munggo itong si Senator Robin Hood Padilla. Nakakainis. 'Di ba? Sasabihin niya, sad to say talaga, daming mga taong hindi alam ang ibig sabihin, lack of empathic, 'di ba? Empathetic, 'di ba? Itong si Senator Robin Hood Padilla. And sabi nga sa akin na ng mama ko, kasi yung mama ko hindi naman siya bully eh. Ganito. Hindi niya naranasan noon na siya'y pinapalo. Pero naranasan naman ng magulang ko na sobrang daming problema. Namatayan si mama ng asawa, naging biyuda, yung dating marangya ang buhay, naging trabahante ng babuyan, naging street sweeper, ang dami niyang pinagdaanan. 'Di ba mas nakaka-depress yan? Pero tinuruan ako ng magulang ko kung paano maging malakas at maging vocal sa kanya. Which is, umabot na ako sa punto, guys, na I would like to kill myself. Umabot na ako sa punto gano'n. Hindi yun biro, mga minamahal. Like, ininom ko na yung gamot ko. Like, lahat ininom ko yan, to be honest, mga minamahal. And, inisip ko natin magbigti, ganyan. Ang dami ko nang ginawa, diba? Madami kasi tayong problemang iniisip. Pero, Robin naman, sana magkaroon ka naman ng simpatya, diba? Sa mga kabataan, sa mga tao, hindi pagiging heroic yung ginagawa mo, diba? So, medyo naiiyak lang ako kasi hindi niya nararamdaman yung pain na nararanasan natin. 'Di ba? Sabi na nag-comment dito, but suppression is not resilience. Getting beaten in school and turning out okay doesn't prove that harm builds strength. If it often built silence. The comment criticizing hypocrisy, past criminal behavior versus calling youth weak or pointing out inconsistency. That's fair and political debate, but some replies are also emotionally charged. The anger doesn't always create productive dialogues. My honest take, mental health awareness is not weakness. Resilience is not emotional suppression. And generational comparison rarely leads to understanding. It's usually depends division. Diba? So, ano pa yung ang daming galit dito kay Robin Padilla, no? It takes different kind to strength to remain gentle and kind in an unkind world. When life beats you, you fight the odds, but not build a better world where kids don't have to take a beating, where the odds are fair and everyone can rise through their own effort, instead toughening up with tough love. Why not make better world where they focus more on growing instead of just surviving? What's wrong with the breaking toxic cycle? You know what, mga minamahal? Kung ako, 'di ba, dito kay Senator Robin Hood Padilla, manahimik na lang siya kasi up to this moment wala talagang alam itong si Robin in terms of in terms of depression, mga minamahal. And hindi niya in-invalidate yung reason, 'di ba, ng mga kabataan. Lagi na lang nilang sinasabi nung panahon namin, hindi naman kami pinanganak sa panahon nyo. Wala naman kaming reason. Di naman kami nagsabi na buhayin nyo kami. 'Di ba? Sa mga magulang namin, wala naman kaming gusto na mailagay sa mundong to. 'Di ba? So, you know what, mga minamahal? Itong sinabi ni Robin Hood Padilla, talagang mali yung kanyang approach dito nga po sa ibig sabihin ng depression. So,
'Diba? Diyos ko naman, hindi naman namin pinili na magkaroon ng sakit na ganito. 'Diba? Pero kami, hindi naman kami umiyak dahil pinalo kami ng magulang namin. Hindi din kami umiyak dahil kinulong si Digong. 'Di ba? Di katulad sa'yo. 'Di ba? Iyakin nung nakulong si Digong, mga minamahal. Anyway, gusto ko lang i-take yung side ko sa mga kabataan out there dyan, 'di ba? Na lumabas kayo outside kung nakakaramdam kayo ng depression. Huwag kayong pumasok sa isang lugar na madilim kasi dyan talaga umaabot sa punto na nandyan na yung isip ninyo na mag-suicide, diba? Nakalagpas ako, mga minamahal. And nagpapasalamat ako kay God na na-save niya ako sa ganung mundo na hindi nawawala yung depression ko. Kasi nga, up to this moment, umiinom pa din ako ng mga gamot na to. Pero hindi ibig sabihin, hindi na ako nagiging better. Day by day, nagiging better ako. So, sa mga kabataan out there dyan, huwag niyong pakinggan yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Kung nadidepress kayo, pumunta kayo sa labas. Tingnan nyo yung mundo. Tingnan nyo yung kamag-anak nyo, yung nanay nyo, yung pamilya nyo. Diba? Bakit kailangan mong mabuhay? Diba? Huwag mong isipin na pasanin mo yung mundo. Kasi mga minamahal, recently nga mayroong bata na na tumalon sa LRT dahil yan sa depression. So, hindi dapat gawin ni Senator Robin Hood Padilla na pinagtatawanan yung depression. Hindi yata to nakakaranas pa. Or siguro kung maranasan to ng anak niya, dyan niya masasabi. 'Di ba? Na depression is real. Tingnan niyo yung nangyari sa anak ni Kim Atienza, 'di ba, si Kuya Kim. Yung anak niya na si Eman, 'di ba? Because of depression. Tingnan niyo, she took her life. So ano din kaya masasabi dito ni Kuya Kim? Dito nga po mga minamahal sa sa sinabi ni Robin Hood Padilla na hindi totoo yung depression. Siguro madaming mga kabataan or mga magulang, 'di ba, ang magagalit dito sa sinabi ni Robin Hood Padilla kasi wala si Robin sa kanilang mga paa, 'di ba? Sa kanilang mga palagayan, 'di ba? Try mo na lang, Robin, na ilagay yung sarili mo diyan sa mga sitwasyon na 'yan. Hindi ko lang alam kung mapapasabi ka na depression is real, 'di ba? Alright, mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.